Okay, ang issue naman ito, naka-protect yung channel 2. Okay, tingnan nyo. Yan, naka-protect. Naiwan yung channel 2. Naiwan yung channel 2. Yung channel 1 nagiging normal na. Okay. Ayan. Ang usapan namin dito ay i-fix bias package kumbaga. Tapos ko lang gumawa ng Ace na LX20. Tapos ito naman Joson na Uranus. Maraming nagsasabi na hanggang Joson, hanggang Ace lang yung kaya kong gawin. Okay. Okay, aminado tayo doon. Hanggang ganun lang yung kakayahan natin. Bahala kayo, diba? At least kahit pa paano may gawa tayo. Okay. Joson na Uranus na ito yung mga old model na Joson eh. Shoutout muna kay Migo Rod Munog ng Angeles, Pampanga. By the way, taga Kwanto, taga kababayan ko rin, taga San Joaquin, Iloilo rin ha. Kaso naka-stay lang sila sa may Pampanga. Okay, ano? Angeles, Pampanga. Shoutout Migo ha. Ayad nga, salamat gid sa pagpadara kang ampli mo dyan kay Solidje ha. Okay, ang issue naman ito, naka-protect yung channel 2. Okay, tingnan nyo. Yan, naka-protect. Naiwan yung channel 2. Naiwan yung channel 2. Yung channel 1 nagiging normal na. Okay. Ayan. Ang usapan namin dito ay i-fix bias package kumbaga. Katulad sa ginagawa ko na sa ibang unit din, Joson na Uranus, LX20, CA3. Basta yung walang fuse and then hindi naka-fix bias, if-fix bias siya. Tapos kung may kulang na output, dadagdagan. Okay? Ngayon, tingnan natin ha. Ito, tinanggal ko na yung takip eh. Okay, ayan. Ito yung laman ng Joson. Sa mga hindi pa nakakita. Sa mga hindi pa nakakita ng Joson Uranus. Kaso lagi ako nagbibideo nito eh. Ayan. Sa mga hindi pa nakakita, ito yung laman loob niya. Mas mataas yata ito kung compare ko sa LX20. Supply nito is 72, around 72. 73. Mas mataas ito compare mo sa LX20. Kasi ang LX20 72 lang. Ay, 68 lang. Ito 73 na. Malamang to ng mga nasa around 5 volts. Okay? Tapos meron siyang 8 na capacitor. Ang LX20 4 lang. Ito naman naka 5 pairs na. Yung LX20 is naka 4 pairs lang. Lamang na lamang ito kumbaga. Okay? Tapos ang gagawin natin dito ay i-fix bias kasi hindi pa naka-fix bias ito. Tapos wala rin itong fuse. Lalagyan natin ng fuse to. Tapos pakonsuelo natin kay Bossing. Okay, Migo pala. Bossing ako ng Migo na lang kasi kababayan ko eh. Maglalagay tayo ng extra fan dito. Marami tayong extra fan kahit na mga siganahan lang. Lalagyan natin para mas medyo tumibay siya. Okay? Ngayon, same lang din. Wala na tayong patumpik-tumpik dito kundi baklasin natin sabay yan. Diba? Mas mabilis yung proseso dito. Alam nyo kung bakit? Hindi na ako mag-add ng power transistor oh. Kasi naka 5 pairs na siya. Tapos naka double sided ito. Ito yung kagandahan kasi nga naka double sided. No need na tayo magbabaklas ng board. Kasi ito, pipingutin lang natin itong trimmer. Okay? And then kaya pala naka-protect ito. Yung issue nito, kaya naka-protect to dahil sira yung trimmer na yan. Sira yan. Sira yung trimmer niyan. May sira na trimmer. Okay? Kaya nga i-fix bias natin. Okay? Baklasin na natin para hindi na mababa yung video natin. Ito, binaklas and then finix ko na. Ito yung mga trimmer oh. Piningot ko na lang. Kaya nga hindi na babaklasin to. Piningot ko na lang siya. Okay? Ayan, nakapingot na yan. Ayan. 1.8 to 20 to 20, 1.8. Hindi gano'n makita yung kulay kasi naka GoPro tayo. Ayan, basta sinasabi ko lang 1.8K, 220 ohms, 1.8K. Tapos wala na tayong dadagdagan na bloke kasi kompleto na ito, naka 5 pairs na. Okay, ngayon saka na lang natin balik to. Magdagdag muna tayo ng fuse. Okay, ito, nagmamadali ako. Naputol na, ibalik ko tuloy itong isang side. Ito guys, bali, si Pabol ko na lang. Kahalintulad lang din naman ng LX20 ito. Kung saan ako naglalagay, dito lang din oh. Dito yung negative side, tapos yung positive side dito. Kailangan iangat mo tong diode, iangat mo to, saka ka makapaglagay ng fuse din sa ilalim. Okay, makapaglagay ka ng fuse din sa ilalim. Tapos kakatirin mo siyempre para magiging selfing fuse line siya. Ito siya oh, yan. Tapos puputulin mo siya dyan. Tapos ganoon din dito, putulin mo rin to para magiging selfing fuse line din. Okay, yan na siya.
Tapos ang fuse na ginagamit ko rito ay 15 ampere, 15 ampere. Ayan. Kung wala kayong ganitong fuse box, pwede naman kahit alambre lang, patayo na lang, tapos inangin nyo lang yung fuse. Pwede 'yon. Okay. Ayun na, nagmamadali kasi ako. Ano oras na eh. Ayan, ngayon balik natin to, tapos pwede na nga i-diretso to. So, balik natin to, tapos balik natin yung dalawang board. Sabay lagyan natin ng fan. Binalik na natin tong power supply. Tapos ito, binalik ko na rin yung board. Tinornilyo ko na kasi kailangan natin itornilyo muna yung board bago maglagay ng extra fan, kasi para matatansya mo yung distansya nila. Kailangan dumikit siya ng konti para makapaglagay ka ng pandikit, di ba? Kasi pandikit lang to eh. Hindi tayo pwede magtornilyo diyan eh. Ginawa natin, naglagay tayo ng pandikit na matibay para hindi siya gagalaw, di ba? Lalo pa malayo to, Pampanga pa naman to. Okay, matibay na pandikit yan. Yung ginamit natin, yung 888, tapos gumamit tayo ng sealant. Merong madikit na madikit, tapos merong makunat. Okay, ganyan, oh. Yan, extra fan na yan. Ngayon, kung saan tayo kumuha ng supply, dito, siyempre. Yan, parallel lang yan. Nakaparallel lang dito, nakaparallel dito. Kung makikita nyo, positive dyan. Siyempre, positive din dito. Ganon din dito, basta iparallel mo lang sila. Hindi sila pwedeng salubong, positive, negative, hindi gagana yan. Kailangan positive yung isa dito, kailangan positive din dito. Okay, tapos yung fan, kung yung hangin is palabas, kailangan patulak to dito. Papunta doon yung hangin. Tapos yung isa is higupin naman palabas. Hindi pwedeng magsalubong sila, kasi pag salubong yan, yung init mapupunta sa may gitna. Okay? Same din dito. Yan. Mga signal lang itong gamit ko. Mga signal lang ito kasi meron tayong tropa ng mga nangangalakal. Tapos sabi ko sa kanila, ipunin nila yung mga fan na bibiling ko. Kaya yan, iniipon. Minsan naman kung hindi ko binibili, palit kalakal lang din. Kung mga kalakal ko dito, pinapalit lang ng mga ganito, mga fan. Okay? Kasi kailangan natin. Kasi may mga nagre-request sa atin na lagyan ng fan. Kaya nilalagyan natin. Ngayon, okay na. May nakakabit ulit na speaker yan. Tapos audio input. Oh. Ano, lakas ng fan na nilagay natin. Mukha lang mabagal tingnan yan sa video, pero sa personal malakas yan. Play natin laptop natin. Naka-play na. Okay, gumagana naman talaga to eh. Kung lang yung naka-protect dahil nga sira yung trimmer. Okay. Yan na siya. Okay na, working na. Nandito na lang, baka makapirate pa tayo. And then, haba lang lalo yung video natin. Yun lang guys, ang ginawa natin, Phoenix bias natin. Nulit ko yung value is 220 ohms, tapos 1.8K ang ginagamit ko dyan. Tapos, naglagay tayo ng fuse. Ayan, naglagay tayo ng fuse, tapos naglagay tayo ng extra fan. Okay na, hindi na ako mag-outro.